Ito talaga yung pinsan ko na may-ari nung bike na inayos ko nung nakaraan. Sabi sa inyo, balagbag yan magbike eh. Dinala nila to sa akin para ipaayos. Weldingin ko sana kaso mas pinili ko na lang palitan ng bago. Kaya pagkadating ng order, sinimulan ko ng ayusin. Binaklas ko muna yung preno. Tapos inisprayan ng WD-40 yung nut ng handle post kasi rat look na. Niluwagan lang para makuha yung putol na handlebar. Sabay tinabi. Kasi sunod na gagawin ko naman, sumpak. Binuka lang yung papasukan ng handlebar, sabay pinagpipinger para matanggal yung kalawang. Ito nga pala yung papalit ko, ilalagay ko na lang yung comment sa link. Yung sukat pala na ito, 25.4mm. Sinuksok ko muna yung handlebar, tapos sinunod yung preno. Pagkalagay ng nut, ginamitan ko ng vice grip yung ulo para di sumunod pag ginigpitan. Napudpud na kasi yung stopper niya. Kaya sunod na papalitan ko naman yung handle post niya tsaka tinidor. Sinabayan ko na rin orderan yung bike ng isa ko pang pinsan. Matagal na request niya na rin to sa akin. Di ko lang ma-check out yung mga order kasi naghintay ako ng voucher. Pinaka-issue nito, ubos na yung gulong. Grabe nga yung gulong nito. Paano ba naman kasi yung dating may-ari si Balagbag? Kaya ang pinaka nakikita kong solusyon dito, ine-nerf ko yung preno sa likod para mukha na lang nila yung mapudpud. Pagkabaklas ko ng interior at gulong, pinagche-check ko yung mga bearing baka basag na. Tapos sinanginan para mabutas check. Di ko pa nalulubog sa tubig, nakita ko na agad yung butas sa sobrang laki. Kaya hindi ko na rin siya nilagyan ng marka. Chinek ko na lang ibang parte niya baka may butas na maliit. Pagkapunas ng tuyong basahan, niliha ko na yung paligid ng butas para makapit at malakas yung amats ng solvent. Singutin lang at pag medyo patuyo na, pwede na ilagay yung pantapal. Yung sukat pala nito 14 by 2.125 inches. 14 yung haba, 2.125 yung lapad ng gulong. Bago ko ilagay yung interior, lalagyan ko muna ng electrical yung mga ulo ng rayos kasi pwede masugatan dito yung interior. Sinungkit lang yung kabilang rim para mapasok yung pito at pwede na isuksok ang lahatan. Pisat-pisatin lang at kapag tumigas na, gamitan na ng sungkit method. Susungkitin gulong at rim para lang makacycling, nasana'y makabiking. Uso to ngayon sa amin. Chinek ko na yung interior sa harapan, buti na lang walang butas. Kaya pinunasan ko na lang at nilagyan din ng electrical tape. Binutasan yung tape para mapasok yung pito at nang masalansan na ang lahatan. Pagka-pop, sinungkit ng flat sabay pinisat. Pagkatapos nga ng vulcanizing arc, pinagbababalik na yung mga gulong. Pero pinaglilinis ko muna kasi may mga nakapulupot na cubic hair. Tapos chinek ko yung pad ng preno kung makapal pa. Nasa 70% pa yung health niya kaya goods pa. Pagkasampay ko ng kadena, binalik ko na yung bracket ng preno. Nilagay ko lang muna yung mga screw at nut tapos tamang higpit kasi mag-a-adjust pa para sa kadena. Pag okay na yung kadena, pinggirin lang yung nut para sumikip. Tapos higpitin na rin yung lock nut, pati na rin yung screw sa bracket. Tinuwid ko lang yung bracket kasi tumatama sa gulong at binombahan. Tapos inalok ko siya ng palit bearing, sagot niya sa akin, okay. Kaya sinimula na ni Hebabi tanggalin yung handle post, sunod yung nut at cable holder. Tapos panghuli yung cap. Chinek muna ni Hebabi kung okay pa yung bearing. Nung tatanggalin ko na yung tinidor, wala na palang bearing sa baba. Buti may mga stock ako kaya papalitan ko na lang sila ng bago. Pagkatanggal ng tinidor, nilagyan na ng grasa yung pagbabahayan ng bearing, pati mismo yung bearing. Sabay pinasok na yung tinidor sa batalya para sunod naman yung bahay ng bearing sa taas. Paglagay ng grasa, nilagay na rin yung bearing, pati yung cap. Pinagpipinger of death lang hanggang sa humigpit. Tapos siliko-liko lang baka nag-stack up sa sobrang higpit. Pag maganda na yung play, pwede nang ibalik yung cable holder pati nut at ang kanyang handle post. Pinukpok ko lang yung cable holder kasi nakangiwi at pag pantay-pantay na, pwede nang higpitan yung bolt. Okay pa naman yung pad niya kaya in-adjust ko na lang sa cable. Ang kaso lang, malapit na rin mapigtas yung cable niya kaya in-add to cart ko na para sa susunod na maintenance. Pagka brake check, sunod na in-adjust ko yung preno sa likod. Mapuputol na rin kasi siya. Di ko na nga ma-adjust tong nakangiwing handle post ni Balagbag kasi ito yung hindi mabaklas-baklas nung unang video. Nung ibibigay ko na nga yung bike ni Balagbag, napansin ko ayun pa rin yung damit niya. Pambihira, 4 days kang dinaligo? Grabe no? Malatino? Panis! Sikat ka boy. Binigay ko na rin sa isa ko pang pinsan yung bike niya at sa wakas, nakapag-bike na rin sila ng happily ever after.